Yan, magandang buhay po sa ating lahat, mga kapatid. Yan, so mapapansin nyo po, ganito po yung suot ko because sa araw na ito, ang Pilipinas ay pinagdiriwang ang National Heroes Day. So ito po yung ating pamamaraan para po magpasalamat, magbigay pugay at saluduhan po yung ating mga heroes, lalo-lalo na sa mga sundalo natin, sa AFP, yung mga kapulisan natin, yan sa PNP, at maging yung mga frontliners natin, yung medical frontliners natin. Salamat po sa lahat po ng inyong mga sakripisyo. Salamat po sa inyong mga pagpapagal. And even your time sa family ay naisasacrifice dahil po sa inyong sinumpaang tungkulin. Dalangin ko sa Panginoon na pagpalain kayo sa lahat ng aspeto ng buhay. Yung mga pangarap nyo, ipagkaloob po ng Panginoon. At ingatan kayo ng Panginoon sa lahat ng panganib, sakuna, lalo-lalo na sa pandemic po na ito. So, saludo po ako sa inyo. Pagpatuloy nyo po yan. Ganon din ay personally, gusto ko pong batiin yung dalawa kong inaanak yan, na nasa PNP, si Patrolman Rick Badua at saka si Corporal Mark Bernardo. Yan, mga anak, magpatuloy nyo po yan. Ministry din yan sa Panginoon. So sa oras po na ito ay ang ating topic is timely sa ating national celebration ngayon na National Heroes Day. Because ang ating paksa ngayon is from zero to hero. Ulitin ko, from zero to hero. At ang ating passage ay matatagpuan sa 1 Samuel chapter 17 verse 45 to 46. Ang sabi niya po dito, babasahin ko po, David said to the Philistine, "You come against me with a dagger, spear, and sword, but I come against you in the name of Yahweh of hosts, the God of Israel armies. You have defiled him." Verse 46, "Today the Lord will hand you over to me. Today I'll strike you down, cut your head off, and give your corpse to the Philistine camp, to the birds of the sky, and the creatures of the earth. Then all the world will know that Israel has a God." Ang Diyos ang magbasbas ng kanyang salita. Bakit ko po pinamagatan na from zero to hero? Kasi ang ating pag-usapan po dito is very prominent, very significant na tao sa Israel, and until now, talagang kinikilala siya na hero sa Israel. Walang iba yan kung hindi ang ating Haring David. Yan. And even in the Bible, tayo mga Kristiyano, hero talaga siya. But paano po ba nagsimula si Haring David? Before he became king, he started from scratch. Yan. Nagsimula talaga siya sa zero. Yan. So sino ba si Haring David bago siya naging hari? David was a lonely and ordinary shepherd boy. Yan. So yun lang talaga siya, nagbabantay ng tupa ng kanyang mga anak. And in fact, siya po yung bunso ng mga walong magkakapatid, if I'm not mistaken. So siya po yung bunso. And kung tutuusin, dapat hindi yung bunso ang tagabantay, kasi sa atin dito sa Pilipinas, yung bunso may ibang favor. Yan. Wala namang favoritism, pero may ibang favor ang bunso. At the same time, ganon din yung panganay. But anyways, siya yung bunso, and yet siya yung nagbabantay ng tupa. Yan. So doon siya nagsimula, nagbantay siya ng tupa. But a day came sa buhay ni David, he did not realize na out from nothing, from zero, he became the hero of the nation of Israel. So, ibang klase po yon. At may natutunan po ako sa buhay niya, paano siya naging hero. At alam niyo po, kahit din po sa atin, sa sarili nating mundo na ginagalawan, we can be the hero of our own. Yan. Basta lang mayroon tayong gagawin, may ginawa tayo na isang mabuting bagay, lalo-lalo na ito ay nasa kalooban ng Panginoon. We can be heroes of our own. At alam niyo po ba, nasa panahon natin ngayon, mas marami yung unsung heroes kaysa sa known heroes. So sa ating video na ito ay pagpupuhay ko talaga sa mga
heroes natin sa ating panahon, lalo-lalo na yung mga unsung heroes, yung mga frontliners natin, yung mga sundalo natin, kapulisan natin, yan, yung mga medical frontliners natin, they are unsung heroes. Hindi natin sila kilala, but they are doing their best to fight this crisis na COVID-19 pandemic na ito. Kaya nababanggit man yung mga pangalan po ninyo, kilala man kayo o hindi, but I'm sure and I'm confident na ang ating Diyos kilala po kayo and the Lord will reward you. So, saludo po kami sa inyo. So, sa oras na ito, pag-usapan natin paano naging hero si Haring David na from zero ang kanyang pinagsimulan. May 4 na bagay po akong nakita patungkol po doon. At ginawan ko po ng acronym yung word na hero. So, okay. Yun po yung ginawan ko ng acronym, and I hope na makatulong po sa atin, ma-encourage po tayo na even in our Christian life ay ma-live up po yung ating pananampalataya. So, ang unang letra sa word na hero ay H. Yan, so H. Sa akin po, yung H ay binigyan ko ng meaning ng humble. Yan. So, ang isang hero ay dapat humble. Yan. Si Haring David ay humble person yan. Bakit? Kasi hindi siya tinawag na the man after God's own heart pag hindi yan humble. Yan. So, as a hero talaga is we need to be humble. For us to be a hero, we need to be humble. Now, bago po natin tutukan yung word na humble, gusto ko lang po i-correct yung mindset natin patungkol sa humility o kaya sa humbleness. Minsan kasi nagkakaroon tayo ng wrong connotation patungkol po sa pagiging humble. Kasi po, ang intindi ng karamihan, pag ikaw ay humble, ibig sabihin, ibig nilang makita sa iyo o kaya ang pananaw nila sa iyo is yung bang kahit iniisahan ka na, kahit ginugulangan ka na, hindi ka umiimik, hindi ka nagre-react kasi nga humble. Pero hindi po yun eh. Hindi po yun ang ibig sabihin ng humble. Kasi pwede mong maipaglaban yung karapatan mo in a humble way. Ano yun eh. So, hindi po yun. Yan. Si Haring David, kung titingnan nyo, basahin nyo na lang mamaya yung passage sa 1 Samuel na yun. Sa verse 45 to 46, ulitin nyo ulit. Makita mo, pag ang unang tingin mo ay parang hindi siya humble. Bakit? Kasi tingnan mo hindi siya sundalo, shepherd siya. Ayaw na nga labanan ng mga sundalo ng Israel, maging si Haring Saul, si Goliath, kasi takot sila. Tapos magbo-volunteer siya, ako ang lalaban yan. O sa unang tingin mo, ang yabang nito. Di ba? Hindi siya sundalo. O shepherd siya. Tapos ngayon, nalabanan niya yung expert of war, yan yung champion of the Philistine. Higanti pa naman, si Goliath, 10 feet. Tapos siya, yung mga Hudyo kasi parang Pilipino din nagsisimula yan sa 5. Yan, mga ganon ang height. Yan. So, tapos 10 feet yung kalaban, ang taas, di ba? Grabe. Pero sabi niya, ako lalaban yan. Wala laban sa inyo, ako lalaban. So, ang unang tingin mo dyan, parang ang yabang Yabang. Lalo na nung nagharap na sila ni Goliath, ang sabi niya, pupugutan ko yung ulo mo. Di ba? Yan sabi niya kay Goliath. Binigay ka na sa akin ngayon ng aking Diyos. Pupugutin ko yung ulo mo. Papatayin kita, pupugutin ko yung ulo mo. And so, parang hindi humble. Pero alam niyo po, nung nakita ko po sa attitude ni King David na yun, humble pa rin. Kasi, ito yun eh. Yung iba po kasi yung humility na mindset natin. Ang humility kasi na mindset natin, yung hindi nagre-react. Yan, kahit na-oonse. Hindi po yun ang ibig sabihin ng Bible sa humility. Yan. So, si David, with all humility, he fought for the nation of Israel. Because he believed he fought for the nation of God. Pangalawa, with all humility, ayaw niya kasi na mayurakan yung pangalan ng Panginoon. Kaya linaban niya si Goliath. Nanindigan siya. Pero makita mo pa rin yung humbleness niya sa Panginoon. Sabi niya, you came to me with sword
but I came to you in the name of the Lord. So hindi niya ina-flip yung sarili niya. Hindi niya nilip up yung sarili niya. Nilip up niya yung Diyos para malaman mo, sabi niya, na meron Diyos ang Israel. So kita niyo yung humbleness doon. Yun eh. At ito yung nakita ko eh. Si Haring David, may angas. Kahit humble siya, may angas. Ibig sabihin, hindi nawawala yung dating. Hindi nawawala yung dating. So yun. Nandun pa rin yung humility, but yung angas, yung dating, nandun. So, yun po yun. Iba po yung angas dun sa ungas. So, iba po yun. Kasi yung ungas, kahit alam niyang karapatan niya, yan, kunwari, nag-pretend na humble, hindi na niya pinaglalaban. No, ungas yun, ungas. Yan, so iba po yung angas sa ungas. And sad to say, but alam niyo po, minsan, nakakalungkot, Filipinos are too proud of their humility. Yun, wala sa lugar yung humility. Kaya they are too proud of their humility. Paano ko po nasabi yun? Halimbawa, bumisita ka sa isang bahay ng kaibigan mo, kamag-anak mo, tapos nataon, nagkataon lang talaga. Yan, nagkataon na hindi yung itinaon. Yan, nagkataon, tanghalian na. So, kumakain sila. Tapos, inalok ka. Sabi niya, halika na, magkain na tayo. Ayan. Kasi, timing yung dating mo. Ayan. Galing mong tumiming. Mga ganun pa nga yung kanila. Pero sabi mo, hindi po. Ayan, para maprotektahan, para pa-humble effect. Ayan, pa-humble effect. Sabi niya, hindi. Busog na po ako. Pero the more na sinasabi niyang busog siya, the more na nagre-rebelde yung tiyan. Kasi hindi mo madadaya si tiyan. Pagkagutom yan, nagre-react. Yan. So, pero pa-humble effect. Yan. So, sabi niya, busog po ako. Kaya mas mabuti na lang mamatay sa gutom. Yan. Parang ganon. Pero sa aming mga Ilocano, meron po kaming word dyan. Sabi niya, awanti matay ti bain, ngam adamatay ti bisin. Walang mamamatay sa hiya, pero may mamamatay sa gutom. So, sa kanila, para ma-preserve yung pa-humble effect kuno, kahit mamatay na sa gutom, yan, okay lang na magsinungaling na kumain na siya at busog siya, basta may pakita niya daw na humble siya. No, hindi po yun. Si Haring David, humble siya, pero yung angas hindi nawala. So, yun yung puhunan niya, kaya siya naging hero. Sabi niya, with all humility, I will fight you. You come to me with sword, I come to you with the name of the Lord. So wala siyang itinaas kung hindi ang Panginoon. And the reason why I will kill you, because you will know, so that you will know, and the whole Philistine will know, that there is a God of Israel. Yan. So, yun yung qualities ni Haring David. Pangalawa po na nakita ko, letter E, yan, na quality ni Haring David. This man is empowered. Yan, grabe talaga yung empowerment. Yan. At saan nagmumula yung empowerment niya? Nagmula yan sa salita ng Diyos. Yan, sa meditation niya. Alam niyo kung bakit mayroong Book of Psalms? Meditation yan halos ni King David. Yan. So, pinapalakas niya yung kanyang sarili sa mga pangako, sa katapatan, at pinapalakas niya yung sarili niya talaga sa meditation niya sa Panginoon. Kaya nga, there's a passage in the Psalms na sinulat niya. Sabi niya, I find my joy, I find my strength in the Lord. Yan. So, yun talaga. Doon siya nag-i-empower. Kaya nga nung may passage pa sa Psalms na sabi niya, Lord, restore to me the joy of my salvation. Yun talaga yun. Yun yung empowerment talaga ni King David. So, hindi malayo na maging hero talaga siya. Kahit nung siya pa ay shepherd boy, ordinary shepherd boy. Why? Kasi punong-puno siya ng empowerment ng Word of God. Yan. At yung Word of God, yun yung naging boost niya nung hinarap niya si Goliath. Kasi confident siya. No? Sinabi niya, binigay ka na sa akin ni Lord. So, grabing empowerment yun. Yun yung bang, kung nanonood kayo ng Dragon Ball, di ba? Yung bang parang nag-super science siya, yung gumano ng buhok, na parang sanggok. Sabi niya, papatayin kita ngayong Goliath. Marahil ikaw 10 feet ngayon na nakatayo, pero mamaya, you are 10 feet flat. Yan. Sabi niya, patayin kita, binigay ka na sa akin ng Panginoon para malaman mo, sabi niya na hindi basta-basta yung Diyos na inaalipusta mo,
I mean, yan. So, maybe you are 10 feet tall, but later you are 10 feet flat. Yan. At yun ang nangyari. So, alam niyo po, bilang mga Kristiyano, we need this kind of empowerment. Minsan kasi, dito po nagkakatalo eh. Ang empowerment ng mga Kristiyano, ang empowerment nila halimbawa sa ministry. Yan yung mga iba. Kaya pag hindi na nakatugtog, hindi na naka-worship lead, nangihina. Yan. So, yun yung empowerment nila. No. Huwag nating kunin doon yung ating empowerment. Minsan naman, ang empowerment nila ay yung mga cell group nila. Yan. Kaya pag wala ng cell group, ayun na, nangihina na parang wala na silang lakas. Yan. Yung mga iba naman sa material na bagay, yung iba naman sa boyfriend, sa girlfriend, yun yung inspire maglingkod kasi may girlfriend, may jowa, pero pagka wala ng jowa, yan, wala nang babackslide na. Hindi po doon ang ating empowerment. Gayahin natin si Haring David. Ang ating empowerment ay yung salita ng Diyos, yung kanyang mga pangako. Why? Because every word of the Lord proves true. Si Haring David, even death and life kaya yung situation ni Haring David. Death and life si David nung yung situation niya nung hinarap niya si Goliath. But because he is empowered by the Word of God. Yan, Word of God din ang kanyang ginamit. In fact, even our Lord Jesus Christ, nung sinubok siya ni Satan, yan, tinawa, pinatunayan niya doon na hindi talaga sa physical, sa 40 days and 40 nights, hindi siya kumain, nakafasting siya. Pero alam mo, sinabi niya kay Satanas, man shall not live by bread alone, but every word that proceeded out from the mouth of God. Tinalo niya talaga yon eh. Tinalo niya. Yan, si Satanas. Why? He was empowered by the word. Ganon din si David. Tinalo niya si Goliath because yan, nung naghaharap na sila, nire-recall lahat ni David yung mga pangako, yung empowerment ng Diyos sa kanya. Kaya sabi niya, very confident siya. You come to me with sword, I come to you in the name of the Lord. Yan. So yun yung empowerment. Yan. Pangatlo, yung R. Yan. So yung R naman is responsible. Yan. So even if we came from zero, we can be a hero. Yan, ang isa po sa sikreto ay yung pagiging responsible. Now, paano ko nasabi na si Haring David ay responsible? Alam niyo po, si Haring David ay responsible. Hindi pa siya hari noon, but David was responsible. Bakit? Pero yun, he takes care of the sheep of the family. Yan, tagapag-alaga siya ng tupa. Yan, ng kanyang pamilya. And balikan nyo yung verse nung nag-uusap po sila, yung chapter na yon sa chapter 17. Nung nag-uusap sila ni King Saul, sinabi niya talaga doon na hindi ako pumapayag na may isa na tupa na mawala. So, ganun siya ka-responsable. Kaya pag ina-atake sila, sabi niya, pag ina-atake sila ng oso, ng lobo, ng leon, ng tigre, pag ina-atake siya, sabi niya yung mga tupa, tumatayo ako doon at pinagtatanggol yung tupa. Pinapatay ko sila. Pinapatay ko yung oso. Pinapatay ko yung lobo o kung sino man na manakit sa tupa. So, tingnan niyo yung sense of responsibility. Di ba? Pwede naman niyang sabihin, anong magagawa ko? Leon yun eh. Sabi niya sa tatay niya, anong magagawa ko? Pero hindi. Yan. And he assumed the responsibility. Nasabi niya, as a shepherd of the sheep, I am responsible for their safety, for their welfare. Kaya nga nasulat niya yung Psalms 23. Yan kasi intinding-intindi niya yun. Yan. So, very responsible si King David. Kaya siya naging hari talaga. So, kung gusto natin from zero to hero, importante na maging responsible tayo. Why? Kasi responsibility kasi, yan yung preload ng management, good management. Kasi if you are responsible, you will manage well ang lahat ng sitwasyon, lahat ng kinakaharap mo. Kaya tingnan mo, na-manage niya ng gusto si Goliath. Grabe. Di ba? Na-manage niya.
Yan, napatumba niya yung higante. Now, ito yun eh. Yung pagiging responsible ni David, yun yung isa sa mga capital niya. Bakit niya napatumba si Goliath? Bakit? Ito yung balik tayo sa buhay niya as a shepherd. Dahil inassume niya yung responsibility, lahat ng mga bagay na tutulong sa kanya, sa pag-assume niya sa kanyang responsibility, minaster niya. At minaster niya pati yung pagtitirador. Yan, bakit? Kasi alam niya, kailangan niya yung tirador para may pagtanggol ang mga tupa. So, minaster niya talaga yon. Yan, kaya nung nagsuguran sila ni Goliath, hindi bara-bara si Haring David doon. Parang si Goliath bara-bara. Sabi niya, unlate mo. Sabi niya ganyan. Papatayin kita. Sabi ni Goliath, hindi, ikaw papatayin ko, pupugutan ko yung ulo mo. Yan. So, si Haring David nung sumugod, hindi yan bara-bara. I believe kung ako mag-assess, pati yung mga hakbang niya, talagang planado yon. Pati yung klase ng bato, gaano kaliit, gaano kabigat, talagang planado yon. Yan. Tapos yung ikot na gano'n, yung ikot bago niya binitawan, talagang planado yon. Dinumero lahat yan. Kaya nung pagpitik niya, sapol. Bakit ko nasabi yun? Kasi araw-araw sa buhay niya, habang siya nag-aalaga ng tupa, yun yung minamaster niya. Isa yun sa minamaster niya. Kaya perfect na perfect. Pati yung landing perfect. Of course, mas perfect dahil sinamahan ni Lord. Pero, alam nyo, ako naniniwala. Yan. Kahit samahan ka ni Lord, pag hindi yun kasama sistema ng buhay mo, hindi mo mapiperfect yun. Halimbawa, may mga sundalo. Yan. Kahit samahan siya ng Diyos, pag hindi siya marunong bumaril, kahit putok yan ng putok, walang tatamaan. Ganon yun, kaya may training eh. Di ba? Kaya nga may mga sniper, may mga elite force, kasi talagang iba yung ano. So, hindi porke sundalo ka na, hinawa ko yung baril, pinutok mo. Hindi. Hindi yun. Yan. So, si David, yan. Kasama kasi sa responsibility ko ang pagtatanggol sa mga tupa. Kaya, sabi niya, papracticein ko to. Araw-araw, nagpapractice yan paano magpatama. Yung hakbang, yung bigat ng bato. Alam niya lahat yun. Ginamit niya yun. So, that's being responsible. Yan. Kaya nga nung wala nang sundalo ang lalaban kay Goliath, he assumed the responsibility. Ano sabi niya kay King Saul? Basahin niyo mamaya. Sabi niya kay King Saul, sabi niya, yung mga tupa ng tatay ko, hindi ko pinapayagan na saktan ng mga oso. Sabi niya. So, as a shepherd, I am responsible for the sheep. Now, yun yung sinasabi niyang essence. Sabi niya, I'm responsible for the flock of God, for the sheep of God, for the nation of God, for Israel. So, I will stand. Sabi niya, patutumbayin ko yan. Hindi ako, sabi niya, hindi ako papayag na alimurain na lang ng Pilistino na yan. Yan, ang tupa ng Diyos, ang bayan ng Diyos. So, tumayo siya. So, nung nagharap na sila, ito ang hindi nakakatawa pero it makes sense. Nung umarap si David, yun pa yung confidence booster niya na isa. I think, in my own interpretation, in my own understanding, as I read between the lines, yun yung confidence booster ni David. Bakit? Nung nagharap na sila ni Goliath, ganyan eh. O yan, ni David, ang laki ni Goliath eh. So, sabi ni Goliath, ano ako? Sabi niya, aso? Napapaharapan nyo ng buto? Amaya daw? Sabi yung ganyan. Basahin nyo, yun talagang sinabi, amaya daw? Sabi ni Goliath. Alam nyo, nung narinig ni David yun, grabe yung confidence booster niya. Sabi, kayang-kaya ko to. Bakit ko nasabing ganon? Kasi tingnan mo, sabi niya kay King Saul, ang pinatay ko, oso. Pinatay ko, leon. Di ba? Tapos, laki-laking tao to, ay laki-laki itong kaharapin ko, aso lang pala. O, di ba? Sabi ni Goliath eh, am I a dog? Sabi niya, aso lang pala to. Sabi niya, yakang-yaka yan. Kaya nung nagharap sila, yan, tumba agad. Tingnan yung mindset. Laki-laking tao, tingin niya sa sarili niya, aso. Kaya sabi ni David, kaya ko to. Yung oso nga, tumumba, aso pa. Di ba? So, yun. But, alam niyo po, bakit ganun na lang ang nangyari? Because,
David is responsible. Responsible. Ito, bagong diksyonaryo. Kung narinig nyo na ito sa iba, okay lang. Pero kung ngayon pa lang, ito ay bagong diksyonaryo sa inyo. Yan, responsible. Sa akin, ang meaning ng responsible, if you are responsible, you are able to respond. Yan. Diba? Responsible. Able to respond. Alam niyo po bakit maraming mga Kristiyano pagdating ng pagsubok, hindi makarespond. Walang kakayanang mag-respond. They are not able to respond because they are not responsible. Yan. Same thing, responsibility. Anong ibig sabihin nun? Sa akin, ang responsibility is your ability begins to respond. Yan. May responsibility ka, may sense of responsibility ka if your ability begins to respond. So, bakit maraming mga Kristiyano ang bilis mag-backslide? Konting problema lang, wala na. Yan. Bakit? Kasi hindi nagre-respond yung kanilang ability. Bakit hindi nagre-respond yung kanilang ability? Kasi nung wala pang problema, walang practice. Si David, inaraw-araw niya. Pangalawa, kung meron man silang pinapractice, walang kinalaman doon sa kanilang ginagawa. Di ba? Kaya nga, minsan, bakit maraming mga cell leader ang bilis mawalan ng cell members? Bakit maraming mga pastor ang bilis mawalan ng miyembro? Why? Kasi, aminin man natin o hindi, pero kung minsan kailangan nating aminin, iba kasi pinapractice natin. Imbis na ang ginagawa natin, iminamaster natin, paano natin mapangalagaan yung tupa. Ang minamaster natin, paano mag-networking, paano mag-online business. Di ba? I'm sorry to say, pero alam niyo po, if you're responsible, lahat ng hakbang na gagawin mo, may kinalaman dun sa ginagawa. Hindi ko sinasabing, I am that perfect, ganyan ako galing. Hindi po yun eh. Pero, in the best of my ability, yan, ay ginagawa ko talaga natin. Paano mapangalagaan po sila. Yan. So, that's being responsible. Pang-apat, ito na po yung huli. Yan, yung pang-apat po sa hero, letter O. Yan. So, ano yung una? H, humble. Pangalawa, empowered. Yan. Pangatlo, responsible. Pang-apat, yung O is obedient. Yan. Si Haring David, obedient yan. Obedient yan sa Lord. Kahit na may mga sablay yan. Yan. Kaya hindi nagdalawang isip na tinawag siya ng Diyos na the man after God's own heart. Kasi obedient siya talaga sa Diyos. Yan. Kahit may mga sablay, sumablay kay Bathsheba, yan, obedient pa rin yan sa Lord. Yan. Dami niya sablay din sa buhay niya, but obedient sa Lord. Basta nagsalita si Lord, nagsalita ang Diyos. Sunod yan. Sunod yan. Bakit ko nasabi yun? Yan. There are many instances sa buhay talaga ni King David na obedient siya sa Lord. At pag ang Lord ang nagsalita, yan, sinusunod niya talaga. Yan. Yun na lang sa laban ni Goliath. Yan, sinunod niya talaga yung sinabi ni Lord. Yan. Na pagtanggol yung tupa, yung nation ng Lord. And in fact, there's a passage in the book of Psalms, sinabi ni King David, if I regard iniquity in my heart, the Lord will not hear me. So, ibig sabihin nito, sabi ni Haring David, hindi ako pwedeng sumuway sa Diyos. Hindi ako pwedeng gagawa ng kasalanan. Kasi hindi ako papakinggan ng Diyos. Ibig sabihin, susunod ako kung ano sinasabi ng Diyos. So, that's obedience. Diba? Obedience yan. Yan. So, susunod siya. At even during those times na even it will take his life, sumusunod pa rin siya sa Panginoon. Sumusunod pa rin siya sa Diyos. Paano ko nasabi yun? If regular ang devotion nyo, nabasa nyo to, there is a passage sa I think 2 Samuel or 1 Kings na nagpa-census
Chronicles, I think. Chronicles, Second Samuel or Chronicles. Nagpa-census si King David for him to find out kung ilan na yung tao niya, gano'n nakalaki yung scope niya, gano'n nakalawak yung kanyang territory. But hindi yun ginusto ng Diyos. And then, yun pala, 2 Samuel chapter 24 yun. Yan. 2 Chronicles chapter 24 yata. 2 Samuel, tama. Chapter 24. Yan. Yun yun. And then, nagalit ang Diyos. Then, sinabi ng Diyos kay Prophet Nathan, puntahan mo kay David, papiliin mo. Sabi niya ganyan. Mamimili siya. Ano yung mamamatay siya sa espada matatalo sila sa espada ng kalaban, or sabi niya ganyan, mayroong famine na mamamatay ang mga tao. Yan. So, may salot na mamamatay ang tao. Alam mo ang sagot ni King David? Sabi niya, I will rise and fall in the hands of my God. Sabi niya, ayaw ko mamatay sa kamay ng kalaban. Ayaw ko mamatay sa kahit anong paraan. Sabi niya, kung mamamatay ako sa kamay ng aking Diyos. Grabe yun. Even to the point of death, he's still obedient. Sabi niya, patay na ako ni Lord. So be it. But, basta siyang papatay sa akin, hindi iba. Grabe yun. Isa pang senaryo, yung panahon na halos kumpleto na niya yung kailangan sa pagpapatayo ng temple. Ready na siya at gusto na niyang simulan. Pero alam niyo, sinabi ng Diyos sa kanya, hindi ikaw ang gusto kong magpatayo. Ang gusto kong magpatayo, si Solomon. Dahil ikaw puno ng dugo ang kamay mo. Your hands is full with blood. Si warrior siya, ang dami niyang pinatay. Nakikipagdigma siya. Sabi niya, what I want is Solomon, hindi ikaw. Alam mo, hindi mo mabasa sa Bible na sinabi ni King David, paano na lang yung effort ko? Paano na lang yung pangarap ko? This is my desire, hindi si Solomon ang nangarap nito. Ako, paano yung mga sacrifices ko? Walang ganun eh. Because he is obedient. Wala ka narinig na gano'n. Alam mo, pagkarinig ni King David na sinabi yun ng Diyos, automatic. When Solomon stepped on the throne, kinoach niya agad. Anak, basahin niyo. Ito na yung kailangan, ito na yung ganito, ito yung gawin mo. Kinoach niya. Grabing obedience din nung hari ito. Kaya no wonder, starting from zero, he became a hero. And don't you know, even up to this time, yung flag ng Israel is a Star of David. Ang tawag doon, Star of David. Grabe. Hindi, no? Alam nyo, this is my encouragement. It's not because atat na atat ako na maging hero, atat na atat kayo na maging hero. But you know what? You can be a hero of your own, and God can make you a hero in the world na ginagalawan mo, in the situation na ginagalawan mo. Kailangan lang natin, gawin natin yung ginawa ni Haring David. Una, we must be humble. Pangalawa, we must be empowered by the Word of God every day. Kaya sabi niya sa Joshua, this book of the law will not depart out of your mouth. Pangatlo, we should be responsible. And lahat ng pinagkatiwala sa atin, mga cell leaders, yung mga cell members po natin, pinagkatiwala ng Diyos yan. Hindi sila basta dumating yan. Kaya binigay ng Diyos yung mga cell members niyo dahil may tiwala si Lord sa atin. Be responsible. We must assume the responsibility. And then, be obedient. Kahit parang hindi natin makita yung relevance. Parang hindi swak sa panlasa natin. Basta sinabi ni Lord, we will obey. We will obey. So, I would like to encourage you. Pagpatuloy mo lang, keep it up. Yan. Be a hero in God's own eyes. Manalangin tayo. Panginoon, salamat po na yung mga taong kagaya namin, yung mga tao na walang lugar sa mundo,
Pero Panginoon, binibigyan mo ng pagkakataon. Pinili mo po kami. Ikaw po pumili sa amin. Hindi po kung sino-sino man o kung ano-ano man. And we are very grateful na sa dami ng pinili mo, sinama mo kami. At sa oras po na ito, Lord, gagawin po namin sa abot ng aming makakaya, with your help, na tuparin ang kalooban mo sa buhay po namin. At Panginoon, sa mga kapatid na nakikinig ngayon, na dumadaan sa mga gulayat ng kanilang mga buhay, Lord, remind them that they can be a hero with your help. Pababagsakin nilang mga gulayat na nakaharang sa kanilang daanan. Dahil kasama ka po nila. Lord, unleash the hero inside of them. Unleash the hero inside of us. Upang sa ganon, Panginoon, mapatunayan ng mga tao sa paligid na mayroong Diyos na nag-aalaga, nagpuprotekta, at nagpapala sa amin. Salamat po, Lord. In Jesus' name. Amen. Amen. Yan. So, salamat po mga kapatid sa panibagong session. And para po sa mga ngayon lang nakapanood dito, gusto nyo pong subaybayan yung mga videos po natin, mga topics po natin. Meron po tayong YouTube channel. Ang pangalan po niya ay Verbo Life TV. Yan, para updated po kayo. At kung gusto nyo po, pwede nyo pong i-like, i-subscribe at i-share sa mga kaibigan nyo para naman po mag-spread yung Word of God. Lalo-lalo na po ngayong panahon ng pandemic, kailangan po natin ng encouragement, ng empowerment sa Word of God. So, salamat po. Yan, and shout out ulit sa mga unsung heroes natin, sa mga nasa EFP, sa PNP, at mga frontliners, medical frontliners. God bless you po. Shalom.